Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga ay natanggap ng OKC Thunder ang back-to-back loss sa playoffs dahilan upang malagay sila sa 2-1 deficit laban sa Dallas Mavericks at ngayon ay nalalagay sila sa alanganin na pwesto. Ang next game ay gaganapin pa rin sa home court ng Mavs kaya naman delikado nga sila na malubog sa 3-1 disadvantage. Sa game nga kanina ay halata na hindi 100% si Luka Doncic. Naglalaro siya with an injured calf, knee, and back. Ganun pa man, ito nga ang hindi magandang balita para sa OKC. Sobrang alat na nga ng nilaro ni Luka. 22 points, 15 rebounds, 5 assists, and 4 turnovers on 7 of 17 shooting sa field and 1 of 4 shooting sa 3 points. Bukod nga sa off-shooting night, ay hindi din nga ganun ka-agresibo si Luka sa opensa. 17 shot attempts na nga ang kanyang ginawa. Sa 79 games niya ngayong season including playoffs, 4 games lang nga nagkaroon si Doncic ng below 18 shot attempts. Ngunit sa 4 games na yon ay may double-digit assist nga siya. Unlike sa game na ito na mas madalas siyang nasa corner at si Kyrie Irving ang nagpapatakbo ng opensa. At kahit injured at limited lang nga ang kayang gawin ng Slovenian star, nahihirapan pa rin nga ang OKC na manalo. Hindi pa nga nagkakaroon ng masasabi natin na big game si Kyrie and Luka sa series na ito, subalit hindi nga mapigilan ng OKC si PJ Washington at ito nga ang dumadali sa kanila sa ngayon. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawin ng OKC upang manalo o makabawi sa series na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tyrese Haliburton at sa Indiana Pacers. Sa ngayon nga ang assist leader sa NBA ay listed as questionable sa Game 4 dahil sa back spasms and ankle sprain. Kung maalala nyo nga sa Game 3 ay halos nilaro ni Haliburton ang buong 4th quarter ng ika-ika at pinilit niyang tapusin ang game kahit na na-sprain ang kanyang ankle. At very obvious nga na apektado siya nito. Ganun pa man buhat nga ng adrenaline at ng kagustuhan na manalo ay nabaliwala niyang sakit at the moment at natapos niya ang game kung saan nagtala siya ng impresibong 35 points and 7 assists. Subalit ito nga ang problema mga kaibigan, ang sprain ankle ay namamaga kapag napahingaan na. At sa ngayon ay may konting pamamaga ito at hindi din nakatulong sa Pacers na ang konti na nga ng pahinga nila. Natapos ang game nila ng Friday 10:30pm, Sunday 9am ay simula na ng kanilang shoot around at 2:30pm local time ay simula na ng kanilang game. So from the end of Game 3 to shoot around ng Game 4 ay mayroon lamang silang 35 hours of rest physically. Wala pa nga dyan yung mental preparations na film session at paghanda ng mga scouting report. Madaming tulong ang natatanggap ni Haliburton sa Pacers bench and role players, ngunit siya nga ang leader ng team na ito at siya ang nagdadala ng pace para sa kanilang koponan. Hindi nga afford ng Pacers na matalo sa Game 4 lalo na't gaganapin nga ang Game 5 sa home court ng New York Knicks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Indiana Pacers na may tabla ang series na ito?